Karudumal-dumal yung ginawa sa tatay ko, sir. Pinatay na nila, inilibing pa nila, sir. Tapos isa pa, sir, sinunog nila, sir. Sobrang daming gulong nilagay doon, sir. Dalawa po yung ipinail namin na kaso, yung murder and violation of anti-cattle rustling law. So kung murder yun, non-bailable offense po yun, tama? Opo. Bakit i-release yun na wala pang release order? So, galing ako sa court na walang release order. Ngayon palang gagawin yung release order. Anong masasabi nyo ngayon? Sige nga na, magsalita kayo ngayon. May 8 po yung release order. May 7, pinakawalan po yung mga suspect. Colonel, bakit po? Saglit lang. Yun ang sinasabi ng investigador ninyo na nalilito siya. Yung pong chief of police nyo po, nahirapan kaming sagutin. Ngayon, kayo nahirapan nyo siyang tanungin. Anong klaseng chief of police meron po kayo? Sir Body, kakasuhan po siya, kasong admin at saka kriminal dahil dun po sa kanyang ginawang kamalian, kapalpakan. Maraming salamat po, Idol. Sir, nandito po kami para malaman po kung ano na yung update doon po sa case ni Mr. Balmaceda. Meron na po tayong na-file na kaso na murder dito po sa atin na suspect. Ngayon po, kasalukuyan pa rin po siyang nakadetain and on trial na po yung kaso natin. Based po dun sa ating mga ginawa na mga investigation, nakapag-provide po tayo ng mga witnesses and nakapag-provide din po tayo ng mga physical evidences na makakapagpatunay doon po sa file, doon sa final po natin na kaso. Ano po yung next na hakbang, sir, after po na-file ang case? Sa ngayon po, bali yung status po kasi is on trial na tayo. Kumbaga, nagawa na ng PNP yung part natin. Dito po sa level namin, kung ano pa po yung maitutulong po ng local, kung meron pa po tayong maidadagdag na mga ebidensya na pwede nating i-present sa court na makakatulong doon sa kaso, is yun po yung gagawin natin. Patuloy po tayo na nakikipag-coordinate sa mga ibang agencies at pati din po sa mga pamilya ng victim na kung ano po yung baka meron pa po silang maidadagdag na pwede natin po silang ma-assist na ma-present po natin, maibigay po natin sa prosecutor na makakatulong po dun sa kaso is willingly na gagawin naman po natin. And hinihingi rin po ninyo, sir, ang coordination po ng family po no, regarding po dyan. Opo, kung ano po yung pwede pa namin pong maitulong sa part namin, kung ano pa po yung maibibigay namin na tulong or kung ano man yung sa trabaho, sa serbisyo namin bilang kami sa PNP, ang trabaho namin is mag-imbestiga, mag-gather tayo ng mga ebidensya at mag-file tayo sa court kung ano man yung reklamo, yun po yung ginagawa po natin. Maraming salamat po sa inyo, Police Major Desin, sa pagtutok po dito po sa kaso. Yes ma'am, makakaasa po kayo. Tututukan po natin at hindi po tayo titigil na para makamit po natin kung ano ba talaga yung totoo dito sa sitwasyon, dito sa kaso po natin na to. Sa nakikita ko, nagiging maganda naman yung takbo ng kaso at nandun na ngayon sa piskal. Ongoing pa rin yung pag-iimbestiga, pagkalat ng mga ebidensya para maging concrete evidence lahat yung ebidensya para yung ibang mga suspect na kung sakali mang talagang alam ko naman talaga na sarili ko na hindi lang gagawin ng isang suspect lang pag-amin niya, na alam ko kasama talaga sila. Sa kayo, sir, na ito pong police na
unang humawak doon po sa case ng inyong tatay is na-relieve na. Ano po ang naramdaman nyo since ayun po yung idinulog nyo hong reklamo rin sa amin na yung kapulisan is wala pong action. Yung pagka-relieve naman ng pulis na ngayon pumalit, nagiging maayos naman takbo ng kaso. Nag-a-update naman sa akin ngayon, nakikipagtulungan siya, yun lang. So sir, nandito po kami para manghingi ng update doon po sa kaso ni Mr. Balmaceda po. Yung regarding po dito sa kaso po ni Mr. Balmaceda noong May, yung mga suspects po natin, yung una po kasi natin is yung primary suspect natin is nakakulong na po yun ngayon. And then yung 4 po na remaining is naging subject po siya for case build-up. And then na-file naman po namin yung kaso and eventually, nagkaroon sila ng warrant of arrest sa murder. Yes. So, effectivity nun is nung September 2 and then nung September 3 na-serve ng Orion MPS and ng Limay MPS. Yung sa amin, na-serve namin dito kay Aljan Herbacio at kay Alan Herbacio. And then, yung nag-apply pa sila, actually nag-apply pa sila ng petition to makapag-post sila ng bail, pero denied yun. So currently naka-detain pa rin sila. Andun sila ngayon sa BJMP. Ano po yung kaso major na sinampa po dito sa 4 na suspect? Murder po. Okay. Murder yung kinaso natin doon sa kanila. Bali, ang nangyari, yung original po natin na final is nagkaroon kasi ng yung doon sa prosecutor, parang nakulangan siya doon sa mga evidence. And then naging subject siya for case build-up. And then nag-provide kami ng mga additional pa na evidences. And then yun nakasuhan na sila, nasampahan na sila ng murder. And then yun, eventually nagkaroon na ng warrant, na-serve na namin. Maraming salamat po sa inyong aksyon, Police Major Desin, at sa pagtulong po sa ating mga kababayan po na nangangailangan ng tulong ng pulis po. Thank you po, ma'am. Makakasa po kayo sa amin sa aming opisina dito sa Limay MPS. Thank you, ma'am. Unang-una, Senator Sir Rapi Tulfo, ako po taos-pusong nagpapasalamat po sa inyo sa tulong na binigay niyo po sa pamilya po namin na pagkamatay po ng tatay ko. Ganun din po, yung mga suspect na 5, nasa kulungan na po sila. Sana po mapagbayaran po nila ang kanilang mga ginawa kapag patay po ng tatay ko. Ganun din po, nagpapasalamat din ako sa staff ninyo time to time po na nakipag-coordinate po para sa amin. Ganun din, yung tumatakbo po na kaso, umuusad po, nagiging maganda naman po yung takbo ng kaso. Ako po taos-puso ulit po nagpapasalamat sa mga staff ninyo sa TV5. Maraming salamat at marami po sana kayong matulungan na tao na humihingi ng tulong. Ingat po kayo palagi. God bless po. Always. Bye-bye po. Idol Rapi Tulfo, salamat po ulit. Bye-bye po.